Totoo naman, di ba? Isipin nyo, si Maharlika, akala ninyo napatahimik ninyo. Eh, alam mo, hindi nila kakayanin yun. Una-una, talagang ang bibig nun, pasmado. Pasmado bibig ni Maharlika eh. Tapos, nasa ibang bansa pa yun. Oh, di ba? Eh, marami rin hong naniniwala dun. Kahit doon yung mga iba pang vlogger na sumusuporta sa kanya, tulad nila Bagong Lipunan. Oh, hindi nyo mapigilan. Bakit? Nasa ibang bansa ho yun. Hindi nyo malalibel yun. Yari kayo doon. Oh, civil, pwede. Pero libel, malabo yun. Kaya nga, di ba, ginamit pa itong isang media man para kasuhan to si Maharlika. Ang problema, hindi nila alam, hindi ko alam kung wala nagpayo sa kanila, eh walang kulong yun. Kasi kung criminal, malabo. Kasi territorial yun. Oh, civil, maaari, danyos lang yun. Oh. Eto inisa siya. Oh. Eh kaya lang, pagdating mo dito sa Manila o sa Pilipinas, eh masasabi na natin with all humility, masasabi naman natin na sa isa sa pinakamaingay na vlogger na kumakalaban sa administrasyon nito o talaga naglalabas ng baho ng administrasyon nito, walang iba kundi ang Banateros Brothers na wala ho dun sa Pinklawan na naandi dito ho sa masasabi nating nandito ho kay BP Sara Duterte. Wala ho kaming personal na kinaugnayan ni BP Sara Duterte. Hindi po kami nag-uusap. Wala ho kaming hindi ho namin dati dahil sa hi, hello, ganun. Ibig sabihin yung pinakilala lang, ito si ganun lang. Pero wala yung ngayon, hindi ho kami nag-uusap. And yet, syempre, we're very vocal in our support kay BP Sara and our opposition with the administration. Yung mga mali. Ulitin ko, mga mali. Yung mga tama naman sinusuportahan namin eh. Pero yung mga mali ay talagang binabanatan ho ng Banateros Brothers. Kaya siguro, eto na. Pinatatahimik si Gloria, si Madam BP, siyempre, iba pang vlogger sa Amerika, at kami hong nasa Pilipinas. Alam nyo, isa lang naman hong ibig sabihin nito eh. Bakit? Sabi nga nung mga nakakausap natin, this is all politics. Ito'y pananakot. Pananakot ho sa ating mga vloggers na merong sinasabing hindi maganda o medyo critical sa gobyerno ito. Ito lang masasabi ko sa inyo mga vloggers. We may have different opinion on matters. Ako, marami akong mga opinion na kakaiba kay Maharlika. Lalong-lalo na kakaiba rin kay Bagong Lipunan. Marami akong ibang Hindi kami nga Banateros Brothers eh. Minsan magkakaiba kami ng opinion. Marami ho dyan magkakaiba tayo ng opinion. And yet, dapat this time, tama yung call ni Maharlika na magsama-sama na tayo. Tayo ho'y lumaban na at tumayo para sa bayan. Dahil mali na po ang gawing ganito takutin ng mga vloggers. Again, yung mga lehitimong vloggers ang kinakausap ko dito, hindi mga house show na mga katulad nung isang abogado. Hindi yun. Yun, house show yun. As in, pag sinabi kong house show yung mga for the views na vlogger, wag ho, hindi yun ang kausap namin dito. Yung talagang nagmamahal sa bayan at talagang tumatayo at gusto natin talaga ng kaayusan. Maaring magkaiba-iba lang ang ating opinion, maaring magkakaiba-iba ang ating solusyon doon sa nakikita nating problema sa bayan, and yet your eyes are open, di ba? Na makita mo na hindi ka nagbubulag-bulagan. Kasi marami pa rin po naman mga vloggers dyan na nagbubulag-bulagan. Bakit? Natatakot to sila sa mga tanso. Kasi mga tanso, unang-una warrior yung mga tanso. Bakit? May bayad eh. Saka ba naman makakita ng hindi kayo pagpapatayan pag bayad ka? May bayad ka eh. Kaya may troll farm yung mga yan. Bayad eh. O, di ba? O, kung may ensimada ka ba naman? Ay, kamusta na pala yung mga chupatito? Wala na, di ba? Laos na. Bakit?
Paano mo ipagtatanggol kung wala kang ipagtanggol? Kaya nga ito ngayon, nananawagan na rin ako sa mga iba't ibang vloggers na lehitimong vloggers dyan. Huwag ho tayong matakot. Itong pananakot ni Secretary Remulla sa amin, kami ho, tinatawanan namin sobra. Hindi ho kami natatakot, hindi ho kami napapraning. Kami nga ho natatawa kasi napapaghalataan yung pagiging pikon ni Secretary Remulla. Dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi niya. Wala ho ako matinong nakausap na sinabing ang galing ni Secretary Remulla, tama yung sinabi niya. Wala. Kahit niya oposisyon, sasabihin mali yan eh. Kahit kaaway ko siguro, malamang sasabihin mali yung sinasabi ni Secretary Remulla eh. Kung matino yun ha? Hindi ho yung abogadong sinto-sinto. O, ituloy lang natin ito. Magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawa. Sandali. Irereklamo ko ito TV5. Next time, ito lang TV5 next time kung gagamit kayo ng video, wag nyo naman i-stretch yung mukha ko. In-stretch nyo ng ganun eh. Pira, lalapad yung pisngi ko. Hirap na nga akong papayatin ito ng The Icon Clinic eh. Biro lang, hindi po. Hindi. Huwag nyo pala pa rin. Biro lang TV5. Pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usap. Binata, pumipiyok-piyok pa. Tingnan. Ayusin mo! Nasa TV ka! Pang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Remulla? Yung seryoso, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya? Nilabas sa TV yun. May bumubulong kay Secretary. Pero buti hindi nilabas yung dila ko doon kita nyo tinan nyo. Hindi nilabas yung dila ko. Usapan namin doon, anong opinion niya? Dali, tingnan nyo. Natawa ako dun eh. So, yun, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na akong i-contempt. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusado si dating Bucor official Ricardo Zulueta. Nauna nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita mula sa front. Ay nako, Secretary Remulla, maayos-ayos ka naman. Una-una, intindihin mo na lang yung health mo. Ako, suggestion ko talaga yun Secretary Remulla. Kasi yung stress, masama sa health yan. Relax ka lang, huwag kang mapipikon masyado. Kasi doon nga lang sa pagsasayaw ni Tebes ng budot, napikong ka na eh. Di ba? Napikong ka na eh. Tapos kaya tinawag mo siyang telelista eh. Ito naman ngayon, dito lang na-interview lang eh. Porque kasi ito si Bantag eh. General! Siguro napikon sa kakamura nyo. Akala nyo siguro siya yung minumura. General! Kasi ito talaga si nag-ano niyan eh. General talaga nagmumura dun eh. At pinagmumura niya yung nangyari doon sa Bucor. Yun naman talaga yun eh. Yun ang laman ng usapan namin eh. Talagang inaalam lang namin kasi tandaan nyo, very relevant yung issue na pinag-usapan dito eh. That time nung nilabas namin yan, ang issue dito ay yung nangyayari sa loob ng Bucor. Yung pagtakas nung lalaki na 'di ba? Yung tumakas sumakay sa truck sa ganito. Yun yung inaalam namin eh. How true. Yun. How true yung kalapate, 'di ba? Yun yung inaalam namin sa kanya. Yun yung hinihinga namin ng opinion. It's not the case. So walang pambabastos doon. Bira naman anyway, so sa akin lang, ito nga yung ganito ang ginagawa ng ating gobyerno. Tayo ay talagang pinatatahimik. Makinig na lang po kayo mga kababayan.
Kung kaming mga ganitong kahit papaano may boses pa sa lipunan dahil nga ho meron din kaming mga subscriber, pinapatahimik. Paano pa ho kaya kayo? Ito, with all of my heart, ito with all honesty, alam nyo, I can live my life a very, very peaceful one. Hindi naman po ako, may iba naman po akong ibang trabaho, may iba naman po akong negosyo. Masaya naman ako sa buhay ko. Sa katunayan, kung hindi nga ho dito sa vlog na ito, malamang nagra-ride-ride na lang ako dito sa Pilipinas o di kaya sa ibang bansa. Diba? Ang dami kong pwedeng gawin. Why am I here talking to you? Why am I here explaining to you yung mga nangyayari sa Pilipinas? Because first and foremost, hindi ko matiis minsan pag may nakikita akong mali at hinahayaan lang ng ilang kababayan natin, ilang mga politiko natin. Diba? Sabi ko nga kung kaya ko naman mabigay yung opinion ko at may paliwanag ko ng bahagya sa mga kababayan natin, ay gagawin ko. And we're here to be your voice. Some of you, they don't know, yung alam mo yun, yung know how to make a vlog. Kasi napaka-importante niyan eh. It's not just making a vlog, tapos yun na yun. Diba? Even the technicals, nandito po kami, tinuruan ko po si Coach Oli, gumamit ng mga technical, maayos yung mic, para naririnig ninyo na maayos, si Boss Dada, ganun din, tinuruan din natin. Para talagang kayo, kami lang ho yung mga mouthpiece nyo, ika nga. Kami lang ho yung parang ano ninyo, yung, di ba alam niyo yung ginagamit, yung ganun. Di ba? Megaphone, ika nga. Tagasigaw ng mga hinaing ninyo. Yung mga nakikita ninyo na mukhang kayo ay naaapi na. We are giving you a voice. That's the truth. Ngayon, kung kami patatahimikin, para rin ho kayong pinatatahimik. Kayo po ang pinatatahimik dito dahil kami, sabihin lang namin, okay, ayaw na namin. Which na? Paano yung mga ibang kababayan natin na, alam nyo yun, na sana nasasabi nila, kaya nga, alam nyo, yung nirereklamo ng iba, bakit kay Tulfo lumalapit? Bakit kay Tulfo ganyan-ganyan? Kasi nga, marami sa kababayan natin dito, pagka hindi makapangyarihan o walang pera, wala na hong way para sila ho'y matulungan. Diba? Kaya nga ho, nagkaroon ng Tulfo. Ngayon na ang Tulfo ay mga nasa politiko na, kami naman po bilang Banateros Brothers, with all the humility, hindi namin sinasabi na kami po ay Tulfo, wala ko kami sinasabing ganon. Ngayon pa man, kahit pa paano, gusto lang namin makatulong na mabigyan kayo ng boses. Ng boses, hindi ho ng pera. Pag pera, kay Tulfo yun, okay? Pag boses, sa amin, pwede. Pwede ho Kasi yung mga reklamo ninyo, actually, marami ho sa mga reklamo ninyo, sinasabi namin dito sa live, nanggagaling ho sa inyo. Kaya pag kami pinatahimik ng gobyernong ito, lalong-lalo na si Secretary Remulla, parang kayong pinapatahimik, hindi ho kami. Kayo ho yun. Huwag ho kayong papayag. Kaya sa akin, sana ho, kung kayo nanonood nito, i-share, i-like ninyo. Kung gusto ninyo mag-subscribe, mas maganda rin, pwede rin. Kung ayaw, okay lang din, walang problema. Pero i-share ninyo yung mga sa tingin ninyo ay damdamin din ninyo. Hindi namin kayo pinipwersa mag-share, mag-subscribe. Pero kung sa tingin ninyo ay pareho tayo ng damdamin na nararamdaman pagdating ho sa gobyernong ito, i-share nyo na lang. Okay? Yung alam nyo ba si PRRD, may sinabi po siya dati. Sabi niya kung para sa bayan, willing akong mamatay. Oo, sabi niya matanda na ako, willing akong mamatay para sa bayan. Diba? Sabi niya, pupunta ako dyan sa South China Sea. Kung patayin nila ako, di hero ako. Oo, tayo naman mga bossing, willing tayong makulong para sa ating mga pinaglalaban para sa bayan. Sabi nga nila, kung yung ating mga komentaryo, kung yung ating mga pinagsasasabi dito, walang katuturan, bakit nila papansinin?
Pero ganoon talaga ang buhay. Sabi nga yan, weather lang yan. Ang gulong ng buhay ay minsan nandoon ka sa ibabaw, minsan nasa ilalim ka. Hindi naman habang panahon nandiyan dyan sila sa posisyon. Oo, sabi nga, tayo ay nagpapahayag lang ng ating salubin. Meron po tayong demokrasya sa Pilipinas. Meron po tayong demokrasya at pinapractice lang po natin ang ating demokrasya. Hindi naman po tayo gumagawa ng mga balita. Hindi naman po tayo ang nag-umakda ng mga balitang ibinabalita natin dito. Tayo po ay nagre-react lang at ang ating reaksyon ay atin pong personal na opinyon. Sa mundo po ng bardagulan, ang pikon ay talo. Ganun talaga siguro. Bumalik na siguro talaga tayo sa dati. Bumalik na siguro talaga tayo sa panahon kung saan bawal na pong magsalita para maglabas ng iyong mga salubin. Bawal na. Bagamat tayo taxpayer, bagamat tayo mga lehitimong mga taga-Pilipinas, na dapat naman meron tayong say sa mga nangyayari sa bayan, pero mukhang lumalabas sila lang ang mayroong kakayanan. Handa po tayong makulong para sa bayan, ha? Kaya kayong lahat ng mga nandiyan dyan, baka naman kayo puro kayo laban tayo, Boss Dada. Tapos baka naman hindi nyo kami dalawin sa kulungan, ha? O, dadalawin nyo kami kasi ngayon po ay 70s feels. Sabi ko nga sa inyo nakakatawa kasi napanood ko yung interview na yan. Tapos habang sinasambit ni Secretary Remulla yung mga salita na yan, yung mga media, para silang alam mo yun, galak na galak. Sino ba yung mga yan? Ang hindi nila alam, dapat concerned sila dito. Di ba? Dapat concerned dito yung mga media because we are members of the media. Tayo po yung media, tayo po yung taga-Rimate. Si Cocholi po yung taga-Saksi, Rimate. Si Barat po yung taga-Rimate. O hindi ba? Parang yun? Papayag na lang ba tayong mga mamamahayag? Yung mga nagpapahayag, papayag na lang ba tayo na gagamitin nila yung batas para lang tayo patahimikin, tayo busalan? Kawawa naman ng taong bayan pagka ganyan. Grabe talagang iniisa-isa mga bossing O gising na ba kayo? Kayo ba'y handang samahan kami? Kaya naman wala namang pinangalanan. Kayo talaga mga praning kayo. The next performance will start momentarily.